na sikreto ang mga aberya at problema sa pag-host ng Rio de Janeiro ng Olympics. Pero nasa kalahating milyong turista pa rin ang tinatayang bumisita sa nasabing lungsod para saksihan ang tinaguriang Greatest Games on Earth. Umaksyon mula sa Rio, si Leah Cruz. Gaya ng mga nagdaang syudad, maraming isyu ang lumutang sa pag-host ng Rio de Janeiro ng 2016 Summer Olympics. Kaya naman marami ang nagduda tungkol sa kapasidad ng lungsod para matagumpay na maisagawa ang quadrennial event. Pinakamalaking isyu ang seguridad, hindi lang para sa mga atleta at delegasyon, kung hindi para na rin sa mga turista, lalo't kilalang hotspot ang syudad para sa petty crimes. Nagpakalat na ang gobyerno ng mga pulis at militar hindi lang sa Olympic venues, kung hindi pati na rin sa mga pampublikong lugar na dinadayo ng mga turista. Nasa 85,000 ang security forces na dineploy para sa Olympics. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista dito sa Rio de Janeiro sa mga tourist spots nila, katulad nito ang Cristo Redentor o Christ the Redeemer. At pati na rin dito may military personnel. Nagkaroon ng special lane sa mga kalsada kung saan ang Special Olympic buses para sa mga participants lang ang pwedeng dumaan. Paraan din ito para hindi bumigat ang traffic lalo't lolobo ang bilang ng mga tao dito sa Rio de Janeiro. Tinatayang kalahating milyon ang bilang ng mga turista ngayong Olympics. Sa kabila ng mga hindi maiiwasang aberya, approved naman ang mga bisitang nakausap ng News 5 sa mga ginawang paghahanda para sa sporting spectacle. Hindi rin daw sila takot sa banta ng Zika virus at excited na manood. We've always loved sports, so we came here just to travel and also have fun participating in the Olympic events. I'm a world traveler, so nothing can just afraid me. Ang babaeng ito mula Argentina enjoy pa sa pagsa-sunbathing sa Copacabana Beach habang naghihintay ng mga laro. We have tickets for tennis, basketball, beach volley, volleyball, handball, That's a lot of tickets. athletics. We are so happy. Mula Rio de Janeiro, Brazil, umaaksyon, Leah Cruz, News 5.